Diyan mo talaga makikita yung kakapalan ng pagmumukha nitong presidente natin eh. Paano mo nasabi? Mantakin mo, may lakas ka pa ng loob. Nasabihang bulaang propeta, si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos mong pakinabangan yung pera niya. Matapos mong pakinabangan lahat ng itinulong niya sa'yo, ganyan pa ang gagawin mo. No wonder, sinisira niyo ang bayang Pilipinas, wala kayong utang na loob doon sa mga bumoto sa inyo. Kasi feeling niyo talaga mga hari kayo. Yang mga tao din makuupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Yan po ay hindi paghiganti. Pero kaya ko sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin siya ngayon ang mukha ng kawalan ng hustisya sa sistema ng Pilipinas. Kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan, pinaglalaban ang Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Una-una, ako po'y nagpapasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy sa buong Kingdom of Jesus Christ for inviting me here sa kanyang kick-off rally. Maraming salamat po. Alam po ninyo, magkwento lang ako sa inyo konti. Last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter na kung pwede sana, baka pwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pining up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Baba ko sa chopper sa Baguio, lumipad ulit ang chopper pauwi Manila. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kami sakay maakyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya nung isa na lang ng piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito personal na laban. Laban natin lahat ito. Laban sa droga, laban sa kriminalidad, at laban sa korupsyon. Alam po ninyo, yung droga, given na yan eh. Basta bigyan natin ng tsansa, sigurado yan. At kung atin ang Malacanang, kaya-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kaya-kaya natin yan. Kung atin ang Malacanang. Pero korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam niyo, kahit anong objection gagawin ko, maubos niyo ang aking kagasigan ng objection, Your Honor. Objection, Mr. President. Kahit na hindi tayo pakinggan, kahit na mag-book out tayo, makita natin ang galit tayo, book out tayo, galit yan sa proceedings, book out tayo, wala pa rin mangyayari. Dahil, ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bungo at si Senator Robin Padilla.
So pag magbotohan, tatlo lang kami, talo pa rin. So useless yung aking sumikap. Ay, hindi naman actually useless, pero sayang. Hindi siya talagang hindi natin ako ang ating kagustuhan. Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakali man, ako'y tulungan ninyo makabalik sa Senado at susultihin ng manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, idagdag po ninyo lahat itong kasama natin dito. Kung mapanalo natin ang number 10, Senator Bundok, Jimmy Bundok, Atty. Bundok, napakagaling na abogado. Of course, Senator Bongo, Senator J.B. Hidlo, abogado na, fighter pa. Atty. Raul Lambino, yan, no question, talagang astig yan, abogado. Ito ba? Congressman Ronaldo Marcoleta. Of course, ang ating pinakamamahal na kahit na nasa politika na siya, dahil nag-file na siya ng kanyang kandidacy, but still, he refuses to be called a politician. He wants to be called a leader. Napakagaling, pakinggan, no? Kaya ako rin, kahit na naka-one term na ako bilang senador, gagayahin ko si Pastor. I don't want to be called a politician. Dahil hindi naman talaga ako politiko yung aking ugali. I am not always politically correct in all my statements, in all my actions. I am not necessarily politically correct. Pero, galing sa puso. Diba? So, huwag niyo ako tawagin politician. Tawagin niyo akong fighter. Fighter. Atty. Vic Rodriguez. Ito rin, lumalaban rito sa corruption. Kaya, napakalakas po ng team natin pag nakabalik kami ni Senator Bongo at kasama namin sila lahat. Of course, si Mr. Efectivo, Philip Salvador. Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupuno ng tao na kagaya namin, itong lahat na andito ngayon, makita ko, kung yung mga tao din makuupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat. Thank you! Daghang salamat, Senator Ronald Bato de la Rosa, Itaga sa Bato. Kinahanglan na ito suportahan ang PDP Laban Duterte Senatorial Line-Up. Ikakampanya ba natin silang lahat? Oh, kabalikod, kadali lang. Ani yung Bisaya na balik-balik, kadali. Nakalimutan ko pala, pasensya na. Nagsura ko sa upper class ko. Alam mo kung bakit naubos, halos paubos ang problema natin sa insurgency sa Pilipinas. Ako I would like to give credit to Colonel Allen Capuyan. Isa rin tumatangkong senador. Napakalaking utang natin Pilipino. Hindi nyo alam. Pero ang dami niyang ginawa sa ating NTF kung bakit halos maubos ang problema natin sa insurensya. So salamat kung isama ninyo si Colonel Allen Capuyan dito sa ating kasamahan. Maraming salamat! Thank you po, sir. At kung diwa pong ini-endorso si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bibigyan ko po kayo ng tatlong dahilan kung bakit po ang isang katulad ko ay sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Una po,
may tanong muna ako sa inyo. Ang dami nang nag-speech. Gusto nyo pa ba ako mag-speech? O kantahan ko na lang kayo? Ano? Ganyan naman ang ugali nyo eh. Ganito po, iiksiyan ko yung speech, tapos kung mamarapatin ng aking mga kasamahan, kakantahan ko kayo ng konti. Kahit wala mong bayad, basta may budget. Wala. Pinaliligaya ko lang kayo dahil lahat po tayo pagod sa politika kuminsan. Pero meron po akong tatlong dahilan kung bakit talagang buong puso po ang suporta ko kay Kibuloy, Pastor Kibuloy. Number 1, sabi po nila, you will know the shepherd by his flock. Diba? I know my sheep and my sheep know me. Alam niyo po, hindi kami close ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayoko po, maliit po akong tao sa totoo po. Hindi po ako nakikihalo sa mga mararaming mga malalaki na tao. Pero ako po, nakilala ko si Pastor Kibuloy dahil sa inyo. Alam niyo po, ang dami pong mukha dito kung saan-saan ko na nakita. Yung iba nakikita ko sa Facebook, yung iba nakikita ko sa mga rally. Ulit-ulit po, nagkakapalitan na po tayo ng mukha. Pero ang napansin ko po, ang ugali po ninyo, bagamat may pagkakaiba-iba, sa gitna, sa kaibuturan, ay pare-parehong may kabutihan. Alam niyo po, katulad po ni Pastor Kibuloy at ni Senator Bato, na hindi kami politiko, si Pastor leader. Tama? Si Senator Bato, fighter. Lalo naman ako hindi politiko. Kaya ako po, kahit nag-abogado ko, no, nag-singer ako po ang gusto ko pag-ibig lang. Kaya ako po, lover. Because yung love po, yung capacity for love ni Pastor Kibuloy, sa inyo ko po nakikita. Iiksiyan ko na to dahil nasabi ko tatlong dahilan na kakantahan ko po kayo na to. Number 2, no? Si Pastor Kibuloy po ay nakakulong sa ospital. Tama ba yun? Kaya gusto ko po siya, bilang abogado, dito po lalabas yung aking konting fighter. Pahiram po, konti lang. Kahapon po, kami po ay naghain ng kaso sa ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Bakit? Hindi po, sa totoo, sabi nung iba, paghihiganti daw to, hindi po to paghihiganti. Ito po ay paghahanap ng hustisya. Bakit? Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Paano nangyari yun? May mga blanco sa BICAM report. Pagpasa bigla sa Pangulo, may 241 billion na. Kaya po kami ay nag-file ng kaso na falsification of legislative documents at paglabag po sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po ay hindi paghiganti. Pero kaya ko sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin siya ngayon ang mukha ng kawalan ng hustisya sa sistema ng Pilipinas. Pangatlo, dahil baka maubusan ako ng time para kumanta. Ako po ay number 10. Number 10 po ako sa balota. Napakagandang numero, no? Talagang kaloob po ng Diyos sa akin yan dahil hindi naman ako masyadong kilala sa politika. Binigyan ako ng napakagandang 10. Ano po ba na naiisip nyo sa number 10? Commandments. The 10 Commandments. Kung ano-ano iniisip nyo, puro mali.
Ten Commandments. At lahat po yan pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ang anti-corruption, ano ba yan? No? Pinaliikot-ikot pa natin. Ano ba yan? Thou shall not steal. Napakasimple. Yung nangyayari sa PhilHealth, alam niyo po, ang tagal ko sa PAGCOR, may mga pasyente nakakulong sa ospital, hindi makabayad. Hindi makabayad, namamatay sa ospital, umuutang sa amin, wala naman kaming mabigay kasi wala sa aming panukala yung ganoon. So ang naisip ko, murder yun, di ba? Thou shall not kill. Kaya po yung pagnakaw nila sa PhilHealth na budget, pagpatay po yan, isipin nyo, hindi nyo na tinuslusan yung medical bill, kinulong nyo pa. At ako po, nung ako'y naroon talaga pong nagdurugo yung puso ko, promise, wala akong showbiz ito. Ako po ay talagang naiiyak ko minsan dahil may humihingi. Sasabihin, sir, pumutok yung, kung ano man ang pumuputok. Pumunta ako sa public hospital. Walang space. Pumunta ako sa private para hindi ako mamatay. Inoperahan ako. Paggising ko, sabi sa akin, ma'am, magaling na po kayo. May utang kayong 300,000. Hindi po ba? Kaya po ako ay naniniwala kay Pastor Kibuloy dahil alam ko that he is a true leader. Ako po ay may awitin. Ang tawag po sa kanta na ito ay Tunay na Laya. Narinig na po ng iba sa inyo yan. With the permission of my colleagues, maaari ko ba kayong kantahan kahit saglit lang? Dahil hanggang ngayon po, that is my most effective way of showing you my heart. Ang puso ko po sa totoo sa inyo at ngayong gabing ito, binibigay ko po ang puso ito kay Pastor Kibuloy. Naway siya ay bumalik na at maging isang leader, maging isang fighter, at maging isang lover. Maraming salamat po. Ako po ay kakantang saglit para sa inyo. Okay lang po ba? Okay, may setup ng konti. Pasensya na po kayo. Kahit po walang bayad, basta may palakpak. Nakihiram lang po ako ng gitara. Maraming salamat po sa nagpahiram ng gitara sa akin. Salamat po. Ang title po ng kanta to, pamagat ay Tunay na Laya. Bago po ako kumanta, isang tanong. Malaya po ba ang Pilipinas ngayon? Malaya po ba si Pastor Kibuloy? Si Colonel Crialdo, malaya po ba? Malaya po ba tayo sa kahirapan? Ang mga vlogger, malaya bang magsalita? Pagdating po ng eleksyon, magwawakas yan at lahat tayo ay lalo. Kay tagal na natin iwalay, kambi-kambi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa namin magsasama-sama, simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan
sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na daya. Tunay na daya. Lumaya. Kailan ba natin makikilala kung sinong kaaway, kung sinong kasangga? Sa masasama sino ang mag-aadya, patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, lambat na may lakas ang mga marahas. Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na daya. Tunay na daya. Pastor, lumaya. Maraming salamat po! PDP Laban Straight! Senator Pato de la Rosa! Senator Bongo! Ibe! Salvador! Jamie Hito! Raul Ambino! Ang inyong lingkod! Senator Rodante Marcoleta! At Pastor Apollo C. Kibuloy! Maraming salamat kay Attorney Jimmy